Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. Ngayon na pag-uusapan natin ay ang dasal na ginagamit ng mga okultista na aalamin natin mga migs kung sino ba ang tinatawagan dyan. Kasi yung iba, usal ng usal na hindi nila alam o hindi nila naiintindihan yung kanilang dinadasal. So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please hit the subscribe button at paki-like na lang po ng video. At kung maaari, paki-share ito sa mga kilala nyo na sa tingin nyo ay mabibigyan nyo ng linaw at matulungan nyo. So ang salitang ito mga migs ay hango yan sa pinaniwalaan ng Pinoy Occult na 5 vocales. So ayon kasi sa mga antingero na ang salita ay buhay at ang salita ay makapangyarihan. So bawat titik tulad ng A, I, I, O, O ay meron kuno yang meaning o meron yang mga basag. Na alam naman natin na yung mga basag-basag na yan ay ginaya lang mula sa San Benito. Kasi yung mga letra sa palibot ng medalyon ng San Benito ay meron yung mga basag o mga meaning. So doon sila gumaya. So gumawa sila ng sarili nilang bersyon ng karunungan kuno. At hindi lang yan mga migs, pati rin yung A, B, C, D, E, meron din yang basag para sa mga Pinoy occultists. So sa basag na to mga migs, parati itong inuusal ng mga tao sa tuwing nagpopoder sila or sinisingit nila ito kasi panawag daw ng kapangyarihan at saka pangkumbate espiritual daw. So doon mo malalaman at doon mo mapapatunayan na hindi talaga Diyos ang nagpapagana sa kanilang mga spiritual kumbate. So, wala namang sinabi sa Bible na pasapian mo yan ng kaluluwa ng mangkukulam. So, yung mga sumasapi dyan ay mga kaluluwang ligaw. So, sino ba tong tinatawagan dito? Yung may salitang Adra Igusum. Ibig sabihin yan, ako si Adra. So, sino yan mga migs? Yan po ay isang demonyo na ang pangalan ay Adramelech. Nagtatago yan sa pangalang Adra. O sa pronunciation niya ng mga Ingles ay Adra. So isa yung demonyo na may balahibo ng peacock. Yan yung appearance niya. Ayon sa mga Middle Eastern na mga paniniwala o esoteric beliefs. Kahit nga sa Biblia mga migs, makikita sa mga mga hari 17:31, chapter 17 verse 31, makikita, mababasa nyo ang pangalan ng demonyo na yan. Si Nibkas at Tartak ang nasa taga-Abas. Si Adramelech at Anamelech naman ang taga-Sifarvaim, lugar yang Sifarvaim. Nagsunog sila ng kanilang mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosang ito. So yung mga tao dati na sumasamba sa Diyos-Diyosan na si Adramelech at Anamelech ay nagsusunog ng kanilang mga anak, mga bata, mga inosenteng bata para pang-alay. So isipin nyo mga migs, yung mga dinadasalan nyo pala, yung niihip nyo pala sa katawan ay pangalan pala yon ng Diyos-Diyosan na nagsusunog ng mga anak. Kaya mag-ingat kayo, baka yung mga anak nyo na magiging alay sa demonyo na yan, kapalit ng kapangyarihan nyo. As if naman may gumagaling talaga dyan sa spiritual kumbate. Nagpapasapi lang naman kayo ng demonyo sa katawan ng tao. Ang totoong spiritual kumbate ay yung exorcism rites ng Roman Catholic at saka nung mga Buddhist monks o mga Ajahn, which is their source of power is from Buddhism or mixed with Buddhism and animism. So sa tuwing dinadasal mo yan mga migs, ibig sabihin nun, dinideclare mo na ikaw ang conduit ni Adra. So sinong bobo dyan na usal ng usal nang hindi nila naiintindihan? Sinong bugok dyan na orasyon ng orasyon nang hindi nila naiintindihan kung sino yung tinatawagan? Kung Diyos pa ba yung tinatawagan?
Tapos sinishare pa sa YouTube, sinishare pa sa Facebook. Nga feeling nila, sobrang galing nila at marunong silang mag-translate ng Latin. Yung original nga Latin nga, mahirap nang i-translate yun pa kayang binaboy nga Latin, yung pig Latin or colloquial Latin. Kasi ang Pinoy, mahilig mag-imbento, mahilig manggaya. Tapos kung hindi nila maggaya, mag-iimbento sila ng sarili nilang bersyon. Kaya yun, sinasakyan na ng demonyo. Ang tanong, gumagana ba yung orasyon? Yes, gumagana yan mga migs. It's because tumatawag ka ng demon. So ang tanong dyan, demonyo yung tinatawagan mo, ano yung kapalit nun? So yung mga nagtuturo ng ganyan, makonsensya naman kayo. Di kayo nahiya. Di kayo naawa sa mga taong nililigaw nyo. Diyos pa ba ang tinatawagan dyan? At sa aklat din na Lesser Key of Solomon o yung may 72 Demons of Solomon, meron ka ring makikita na isang demon na kapareho ng description ni Adramelech. So nagtatago siya sa pangalan na Andrialphus. So letter A pa rin nagsisimula. Yan po mga migs. Sa biblical o sa mga Hebrew, ang pangalan niya doon ay Adramelech. Sa 72 Demons of Solomon naman, ang pangalan niya doon ay Andrialphus. At sa Pinoy occult naman, nagtatago siya sa pangalang Adra. So tinago yung karugtong ng pangalan niyang Melek. Kaya ito mga migs, bago kayo mag-usal ng mga Latin o bago kayo mamulot ng mga Latin o may nagtuturo sa inyo ng mga Latin, itanong nyo muna kung anong ibig sabihin, saan nyo nakuha, o kung hindi nyo alam yung anong ibig sabihin, ano yung history. Bakit nabuo yung spell na yon? Kasi sa mga Buddhist na incantation mga migs, meron silang pinagbabasihan ng mga syllables eh. Yung mga syllables na yon from sutras yon. Yung iba sa Vedas. Yung iba galing pa sa mga Sanskrit na salita. Di tulad ng Pinoy occult na nag-iimbento ng mga tunog Latin ng mga salita. Tapos sinasakyan na lang yan ng mga demonyo o ng mga evil spirit. Mas naniniwala pa ako sa spell at incantation ng mga katutubo. Yung mga yam-yam o hurim-hurim ng mga katutubo, it's because hindi yun Latin eh. Galing yun sa mga gabay nila, mga ancestral spirits o di kaya yung mga deity na sinasamba nila. Meron iba nagpapanggap, babaylan kuno, pero yung gamit, mga Latin. Wala namang konsepto ng Latin yung mga babaylan. Kasi yung mga babaylan, bago pa dumating yung mga Kastila. Yung mga Kastila ang may dala ng Latin. Sino niloloko nyo? So sa orasyon na yan mga migs, mag-ingat kayo. It's because demonyo ang tinatawagan. I hope nakuha niyo yung point. I hope naliwanagan kayo. Kung matigas pa rin ang ulo nyo, bahala kayo sa buhay nyo. So, yun lang po. Kita-kits. Until next topic.